What's up? What's up? Good afternoon, good morning, and good day. We are so back again. So this is our 100th episode. Sobrang na-miss namin kayong lahat. And I'm sure na-miss nyo rin yung mga chikahan namin, yung mga chismisa namin. And we are happy to be recording again. So sa episode namin for today, dahil 100 episode na, we are going to talk about immigration. Sa dami ng nangyayari, talagang hindi pwedeng hindi mo iisipin, may Yeah. iba pa bang pupuntahan bukod sa Pilipinas? So, yun ang pag-uusapan namin since kami na may wala naman talaga sa Pilipinas. And ako, nag-iisip na rin talaga ako ng ibang options din. So, pag-usapan natin ang immigration and stay tuned and you will hear from us more for the episode 100 of the Lilac Lounge, the podcast. From waves of the crown come the calmest of seas, and all will So, hello. Magandang hapon sa inyong lahat. After 1.5 months, nagbabalik ulit kami, minus Mama Maria. She's busy now with family. So anyway, Yes, being nevertheless, nice to see these three ladies pa rin. And we are so happy na after ng hiatus, eto, balik chikahan na naman kami para ibahagi sa inyo yung mga ibang nalalaman namin. And this time, ang pag-uusapan natin, dahil nga sa sitwasyon sa Pilipinas, or even syempre sa hirap ng buhay kung saan man kayo naroon, pwede naman talaga tayong lumipat. So, we'll see kung saan tayo pwedeng dalhin ng episode na to. I'm okay. Very, very okay. Since malapit lang to sa Pilipinas. 3.5 hours lang ang travel time. Pero, work-wise, yeah, I'm really okay here. In terms also ng security. And yeah, recently, I also received message dun sa government na parang lahat ng mga citizen, they will receive a voucher worth 500 yata for their yeah, parang nakakainggit sana all, 'di ba? Yung citizen nila, Mama? Oo. Automatic yun minsan pag pag may mga yung budget na excess, parang automatic bibigay sa mga bank account ng lahat. Regardless So, kay parang may trabaho ka, wala o basta all. Oo. Hindi Paano parang- magiging citizen dyan sa inyo, Nay, sa Singapore? Ayun na nga, kaya kinoconsider ko na rin mag-apply po na ng PR. Hindi pa ako PR dito. After so many years. Tagal So, na. Hindi kasi mahirap So- din mag-apply. Kasi Pero parang may option pala, Nay. may option, pero kailangan mo Number 1, mag-add mag-asawa muna. na Singaporean. Hindi naman automatic din. Ah, Hindi rin automatic pag asawa ka, ka na kagad. okay. May proseso pa rin. Pero yun nga. So, actually before 2020-14, nag-apply ako ng PR. Kasi sabi nila dati nun, after 6 months, pwede ka na mag-apply. Pero hindi ganun kasi meron silang mga kinoconsider din, yung parang involvement mo, not necessarily yung work mo, salary mo, pati yung involvement sa community. Kumbaga, kung nakakatulong ka rin ba sa community nila. Kung may So, ambag parang- ka ba? So, 2000 yun, 14, tapos 17, nag-apply din ako. After nun, hindi na ako nag-apply. Na-reject, dalawang beses Alam nag-reject. ko parang for a time, mabilis mag-apply ng PR. Kasi marami Mhm. before na dating office mate ko na punta ng Singapore. Before Mabilis recession, na PR eh. 2009, before, mabilis. Kasi yung mga kasama ko dito, dumating sila mga 2006. Yeah. Noon, after 6 months, parang sila pa yung nag-encourage siya yung apply eh. Mhm. Then after yung recession, yung global recession, 2009, doon sila nag-quit. Dumating ako 2010. Mhm. So parang, tapos meron din sila mga quotas sa mga, each nationality. Parang ganun. Mhm. So parang madami na mga Pinoy din. Then, Oo. yun. So ngayon, parang chinek ko kung ano yung mga eligibility. So, yun nga, since magsi-16 years na ako dito, and then, yung salary, may contribution na, syempre sa tax nila. Then, yung mga community involvement din. So, yun, nagdodonate ako doon sa Red Cross, nag-attend ako there. Tapos sa church, pwede rin doon Nagtitinda kang lumpia, di ba? So, kailangan ko lang ng testimonials sa company. Consider mo tsaka yung dun sa need ni mga church. Uncle. Yeah. Pwede ba yun? Sa parish priest ako humingi ng testimonial. Tsaka, yun, yung leader namin. So, inaantay ko na lang yun sa parish priest kasi meron na ako lahat. So,
on the process na rin daw. So, binevet na lang yung letter. So, hopefully. Then after noon, mag-apply na ako. Pero Yeah. 4 to 6 months pa rin yung processing. So, hopefully, Oo. kasi gusto ko talaga maging PR din Saka dito. posible, mama, ano? Mm-mm. Oo. Nakapag-intay ka na nga ng 16 years eh. What more Yeah. in 4 months? True. Diba? Mas okay na rin. Ako rito, out of equation yung ganyang yung Oo nga. tanong na yun. Kasi dito, wala talaga rito Wala talaga. citizenship. Mm, Wala talaga. Bahala ka. Ubusin lang ang lakas mo. ganun. Wala Yun pa lang. yung Pinas ka After or 50, migrate ka sa 55, iba, no? oo. So, on that note, actually, naiisip ko na yung ino-offer mo. And also, nakapag-check na rin ako sa tatay ko kung ako ba pupunta ng New Zealand, sasamahan niyo ba ako? Siyempre, dapat bit ko ang magulang ko. Aba, in Ang sabi? fairness, gusto nila. Oo. Pero ang nanay ko, lang naman hindi siya sumama. Hindi, una lang yan kasi syempre nandun sila sa Philippines. Pero pag na-experience sila, they would want to join you syempre. Ang sila naman feeling ko kung nasan yung mga anak ko. Feeling ko ganun sila. Kasi chinecheck ko rito, posible pa rin, hindi pa rin talaga matatapos ang gera. Siguro nagpahinga lang. Oo, ano? Tapos, nagpahinga lang. Pero eventually, syempre, kikislot uli yan. May oil dito may rito di ba? Ayun, di ba parang May recently possibility pa rin eh. biglang sinabi ni Trump na yung parang, di ba, atakihin ng Iran ulit? Di ba recently lang yun? Oo. May mga attacks na hindi na binabalita dito sa amin. Mm-mm. Kung ano na lang. Then, Pero ang yung alam cause ng ko, panic. ang Kuwait, recently, talagang binabanatan sila ng Iran. Parang kagabi lang, I don't know kung verified yung balita na nagbayad ng $10 billion ang UAE para lang hindi tirahin ang Dubai, ang UAE. Sige mo yun? Oo. Sabi, Yung mga ganun. sa tinagal-tagal ng panahon, hindi na talagang ang Middle East, you don't know you cannot even tell kung yung ba ay yung oil nyo ay blessing or curse. Kasi talagang Correct. napaka-war Oo. toward ng region. Diba, tinan mo ginawa sa Venezuela na, di ba napatay na ata ang leader? Yeah. Oo. So, yun. Anyway, going back dun sa migration, medyo nag-open ako ng posibilidad na bago man lang ako magsikwenta, kailangan makapag-decide na ako. Alam mo yung tuhod natin, di ba? Not Kasi only that, eventually, hindi ko kasi na kaya there are magtrabaho ng countries na may limit yung age. Yes. Once na pwede ka mag-migrate or pwede ka mag-apply ng Yeah. residency or citizenship. So may mga limit kasi Oo. yung mga countries, iba't ibang countries, I think may mga limit eh. Sa amin meron. Mm-mm. So the soonest na makapag-decide ka, go muna. Parang huwag mo na siya i-delay eh. Kung talagang gusto mo naman Ang talaga. problema kasi rito kasi syempre, may edad ka, yung init kasi hindi na siya tolerable. Nasa bansa ka ng mainit. But you Oo, have to sige, take note go as ahead. well, ha? Kasi kung hindi tolerable na ang heat sa'yo, hindi rin tolerable ang cold. Kaya nga sa New Zealand, kaya hindi ako sa Both ways, Sweden ha? Hindi ko hindi ko inisip sa Sweden. Kaya nga chinek ko agad kay Dada, yung snow nasaan? Nasa bundok daw. So, okay. Wala sa lupa. Picture namin, nagda-drop talaga. Nagde-negative din, di ba? Mm-mm. Oh my God. Kaysa naman kasi, isipin mo naman kaysa magpo-for good ako sa Pilipinas, sabihin mo na, magtatayo ako negosyo. Pero kung napaparaning naman ako, mamaya may kalaban ako or nainggit, barili na lang ako. Mga ganong paranoia. Diba? Ano naman yun? Oo. Nasa lahat ng country meron naman talaga na gano'n. So, hindi mo siya maaalis. Yung parang, if you choose a country, hindi mo na siya iisipin na saan ba ang wala nito. Meron talaga siya lahat. New Zealand meron yan, Sweden for sure meron, Singapore meron, lahat meron ka. Lalo na sa atin. Obviously. Pero, Mas hindi mo siya- madami doon. Diba? Hindi mo siya pwedeng maging benchmark na saan ba ang walang ganito. Meron siya Hindi, lagi. kasi ang basis kasi is yung mortality mo, yung mortality rate sa Pilipinas. Tell me, in comparison sa Singapore, sa Dubai, sa Sweden, at saka sa New Zealand. Correct. Sige, meron ka mang pera doon, pero pag nagkasakit ka, hindi man magulang ko, syempre may edad, di ubos ang pinagputahan ko dito. Yeah. Mm. Pagkasakitan sa pamilya, naku. Ihanda mo na. Tama naman doon. Mm-mm. So, ayun. Hindi ko So, sa anyway. lahat. Siyempre, Mm.
as early as what age nyo naisip na parang hindi ako sa Pinas, mag-a-apply talaga ako abroad, yung ganun. Kumbaga, high school pa lang ba yan, iisip nyo na mag-a-apply nga ako sa US, pupunta ako sa Singapore, mga ganun. Kasi parang feeling ko sa yung generation natin ng high school that time, feeling ko kasi parang, hindi ko alam kung meron na sa utak nyo na gano'n. Yung parang, kasi parang ang uso yata that time, nung mga high school tayo, mga DH sa Hong Kong, yung mga Oo, nagsasaudi, mga Saudi boy. Ganun eh. So, kailan pumasok sa isip nyo or meron pa kayong ganun na that time? Bilang ako ang unang nag-abroad sa inyo, di ba nung pagka-graduate ko, tapos hindi naman ako nagkaroon ng matagal na trabaho dyan, lagi 3 months, 6 months maximum. Wala, mag-abroad talaga ako. Kasi nga, syempre, yung tatay ko, nahirati ako na na hindi sa Pilipinas ko makikita yung hinahanap ko na na trabaho, na sahod. Kasi nga, syempre, tapos Cavite rate. Hindi naman din ako ganun na maghanap ng trabaho dahil nga ang tamad ko rin that time, di ba? Parang hindi ko maibigay yung todo ko kasi hindi. Nasa abroad ang yung magandang rate. So, yun. So, pa lang, at the age of 20, 21, gusto ko na mag-abroad. Hindi ko siya naisip ever. Kasi parang, ewan ko ba, ba't parang ayoko lumabas ng bansa. Lagi ko naisip before, pag-usapan natin before yan, parang sabi ko, kung lalabas ako ng bansa, within Asia lang. Kasi para anytime na kailangan kong umuwi, mabilis lang. Napunta ako sa pinakamahirap. Yung pinakamahirap umuwi. Di ba? Kasi di ba talagang maiiba yung priorities mo tsaka yung mo. Dahil habang umeedad ka, syempre, iba na yung requirements mo. May anak ka na, may asawa ka. Kahit ba ayaw mo iwanan ng magulang mo. Yeah. Syempre, feeling yun ng talaga bata. naiisip. Even before, kasi single pa naman ako, ang dami ko dapat na pwedeng i-explore na opportunity, di ba? Pero hindi ko siya naisip. Nandun ako sa parang, okay naman ako dito. Okay ka naman. Tapos Oo. parang wala kasing umaalis sa buong pamilya namin. So tapos ko wala eh. Yun yung feeling ko, thinking ko that time. Na kaya sabi ko, kung meron Hindi mo na, for kailangan. example, hindi kailangan, pero parang ayokong ako yung hihiwalay. Yun yung feeling ko. Yun. Kung sabi ko nga, kung meron mang opportunity talaga na parang hindi mo talaga kayang tanggihan, should be within Asia lang para mabilis ako makakauwi. Kasi nga, ako ang hihiwalay. Yun ang sabi ko. Inantay ko lang paling matagal, tapos dun ako sa pinakamalayo. Sa pinakamahirap. puntahan. Yung case ko naman, parang sa akin, biglaan lang. Parang all of a sudden, try ko lang, parang ganoon. Impulsive ka nun. Nagulat din ako nung sinabi mo. Si mama mo si Singapore, hindi nagluluto. No? Kaya, Diba? Kasi Grace no? Kasi sabi ko, to try ko lang dahil actually kasi 'di ba parang nakita ko lang doon sa post namin sa internet na merong opening. So, chinek ko yung counterpart ko nga na sabi ko, sino nga alis dyan sa Singapore? So, sabi niya, yun nga. Sabi ko, pwede ako mag-apply? Parang gano'n lang, joke-joke lang. Ako nga din takot dahil hindi ako marunong maglaba, mamalansya o Sabi nanay ko nung sabi ko, paano ko mabubuhay doon? Sabi ng nanay ko. Correct. Kasi, yun nga, wala akong alam sa gawaing bahay at lucky, nag-try. Naging mas okay. Actually, di magpunta ko dito, hindi ko alam kung anong suswelduhin ko, Hindi pa kami nagkakais ng boss ko noon, pero sige lang, guys. Try lang. Ilan talaga. And nagustuhan ko naman. At naging tama naman yung desisyon ko. In terms of emigration, palabas, no? Ang, ewan ko, tingin ko naman pare-pareho tayo. US lang ang kilala ko before talaga. Yung pwede mag-migrate. Oo nga pala. So, talaga sa akin before na yon, medyo set na yung ko sa kanya. But, not as ako lang. Ang ko talaga noon, ang plan ko ever since, kahit wala pa akong asawa, wala pang anak, is pamilya papuntang US. Wala pa akong kilalang Europe noon eh. Parang ganun. Correct. Mas US lang US lang talaga tayo kasi medyo malapit talaga tayo sa US dahil medyo mas open, sa totoo lang naman, kaya din sila ngayon kanyan feeding doon sa issue na maraming nag-migrate sa kanila is talagang medyo mas open sila compared sa ibang bansa. Nauna sila, kumbaga. At Mas saka madali mas ang marami pathway. tayong kilala na nasa Amerika na madami ko pinsan, lang. kaibigan, kapitbahay. Yes, so halos yung mga kamag-anak natin nandun Oo. di ba? So yun lang talaga ang plan ko before.
Doon lang din ako unang pero set na rin ako after college, meron na akong ganun. US lang ako mag-migrate. Hindi lang. American Dream, di ba? Automatic yun ang American Dream. typical American Dream, correct. Take note, lahat tayo medyo ngayon, although yung sa'yo hindi ko maano, pero halos lahat tayo yung napaka-disciplined ng country na pinuntahan natin. Napaka-safe. Diba? New Zealand, Singapore. Dubai naman yata, safe din. Ang alam ko kasi baka daming bawal din dyan eh. Diba? Yeah. Contradicting ko ano yung iniwanan natin, di ba? Kala ko yung sa atin, Yes. yung personality natin eh. Even compared to America, mas safe yung pinuntahan natin. Oo naman. Correct. Oo naman. Oo. True. Super. Diba? Nakakatakot Kasi mo, sa kung na Amerika. lang may maglalabas ng barel, di ba recently, may nagbarilan na naman sa Chicago ba yon? Yung lumabas lang sa sasakyan yung tapos nanood ng concert, binarel. Yung isang grupo mga nakatayo. Grabe ang drugs sa Amerika. Going back agad doon sa immigration, again, hindi naman siguro natin kung gusto yung umalis ng Pilipinas. Kaya lang, paulit-ulit na nating nababanggit na parang wala akong nakikita sa ngayon na pag-asa ang Pilipinas hanggat ganyan yung mga namumuno at paulit-ulit na cycle ng ganyan. So sa akin, kung talagang wala man akong magawa, abang iisipin ko, yung ikabubuhay ko at saka yung susunod na taon pa ng buhay ko kasi hindi man ako palakas pahina ako eh. So habang nakakakilos pa ako ng maayos, dapat mag-isip-isip na ako ng kalalagyan ko na doon na talagang permanente. Although masakit sa akin na tanggapin na yung bansang sinilangan ko, na iniwan ko, na akala ko ibabalikan ko. Minsan kasi sa pagkakataon na merong pinapakita sa'yo, parang ipipikit mo ba yung mata mo kung lahat na ng senyales is nakita mo na parang baka nga hindi talaga dyan. Baka may ibang mundo bukod sa Pilipinas. And besides, we don't live for ourselves only. May mga kasama tayo sa buhay na mga kapatid ko, syempre iniisip ko rin, hindi pwedeng andito lang sa Dubai lahat. Saan pupunta yung mga yan? Ito one of the reasons, no? Kasi although yung iba naman kasi, marami din naman na hindi naman din reason yung nangyayari sa government natin or yung sa mismong paligid natin sa Pinas. That's why they're leaving the country. Kasi siguro baka kami ni Rona makakasagot kasi medyo kami yung late na umalis talaga. Talagang for feeling namin for good or 'di ba yung talagang magsisettle na dito. Kasi that time, kasi nga feeling ko kasi okay ako sa atin, whether kung anong government yung nakatayo, parang mismo, as long as hindi maapektuhan yung kinukuha ng kabuhayan at pamilya ko at hindi ko siya magiging reason para sabihin ko na alis na nga ako, nakikainis naman na. Kahit nga na, alam mo yung kabiruan na before, pag ito si Robin talaga nanalo ng senator, aalis na. Nanalo. Number one pa. Pero natupad na ako that time. Di ba? Yung ganun ba? Kumaga, what I'm trying to say is that hindi siya parang magiging reason ko talaga para umalis ako. Kahit sino pa yung nakaupo. It's just that, siguro, may mga tao talaga na ako personally, parang ang naging reason ko talaga, merong opportunity na hinain sa amin. Kaya nagkaganon. Yung tipo ko sa inyo kasi sobrang ang ganda, para tanggihan. Yeah. So, sabi ko Oo, hindi kayo ganun mahihirapan. Tsaka parang feeling ko kasi, parang timing siya. Yun yung timing na i-offer sa amin. Tapos timing na nagsa-start kami ng family. Timing na meron din kaming pang-fund dun sa kailangan namin na para umalis. Kumbaga timing siya lahat. Kaya, Perfect. perfect timing. Perfect. Oo. I-try lang natin. Pag hindi, balik tayo. Parang ganun kami that time. Kumbaga hindi siya talaga yung parang ang hirap-hirap na talaga dito, hindi tayo makakuha ng work. Yung wala kami dun sa senaryo na ganun that time. Yun, so try lang natin. Nag-start tayo ng family. Baka mas maganda yung environment para sa anak namin. Yung dito, ganun. So tinry natin. Ganun. Nasa Pilipinas din ako na nag-work ako. Meron ding opportunity na dumating sa akin yung nominee. Sa Canada naman yun. Parang kamag-anak ng nanay ko na meron silang form, kailangan pipilapan mo lang, parang ganoon. Pero hindi ko pinilapan. Kasi nga, parang hindi rin buo yung loob ko na pumunta ng Canada. Dahil parang pwede ko, ang layo-layo, tapos ang lamig-lamig doon. Parang ayoko. Kahit nasabihin kung andun yung mga kamag-anak, kasi maraming kamag-anak nanay ko din doon. Or siguro, bata pa din, kasi parang, mid-20s lang siguro ako noon eh.
So parang hindi yung buo loob ko nung umalis at sa nanay ko. Mawalay ba sa pamilya. Kasi nga, wala ko alam. Ko, dependent ko sa kanila. Depende din sa place or yung position mo. Depende sa mood. So yun, dali mong nag-isip na mag-Singapore, walang Bilis nga nun, pati ako nagulat Sa'yo, Rona, maayos ka naman sa Pilipinas. Tapos napag-aaral naman ng mga anak mo. Pero bakit talaga yung compelling reasons mo, iwanan ko lahat to. Biting ko sila lahat. Oo. Well, actually, yung katulad kay Grace, tama yung sabi mo, Grace, 2009. Ano yan Recession. parang open ang floodgate ng Singapore. Mm-mm. May ganyan din ako kasi halos sabay-sabay kami sa opisina din na nag-Singapore sila. Kasi yun yung pinaka turbulent time yung maghihiwalay kami. So, pag umalis ako, may iwan yung mga bata. Walang offer na family Ganyan din kapareho sa iyo, Grace. Sa akin, San Nina. I don't know if you know San Nina. San Nina side. Hindi ako tumuloy din. Kasi talagang, ever since naman, di ba sabi ko nga sa iyo, American Dream. Talagang kasama pamilya para sa akin. Eto lang lately, nung parang wala naman din na akong plano kasi ayoko ng OFW. Ayoko maiwan kasi mga bata. Although dumating to, nung pinag-iisipan ko siya, hindi naman ako matagal mag-isip Every opportunity sa akin talaga ginagrab ko. Although, winiweigh ko yung mga options. And at the same time, meron kasi tayong, yung mga Pilipino, di ba? Pag meron tayong mga anak, kinaan natin, sanay sa hirap yan, ganyan, di ba? Dapat, kailangan tayo, sanay tayo sa hirap, di ba? Dapat alam nila kung paano yung hirap. Pero meron kasi akong na, they need to know or they need to feel that they deserve better and they cannot settle for anything less. There is a world outside kung ano yung suffering natin sa Pilipinas. Na kaya hindi tayo umaalis kasi wala tayong choice. Or kaya hindi tayo nagrereklamo bawa kung anong meron sa Pilipinas kasi wala naman options na other options, di ba? So gusto ko rin i-open yung options talaga sa kanila na pagdating ng kasi medyo malaki na. So parang inaano ko sa kanila, huwag kayong magsisettle kasi merong iba. May mga possibilities outside. So kailangan kong patunayan yun sa kanila. Kaya rin ako nag-decide. And if kasi ever naman na halimbawa malalaki na sila, may sarili ng if decide na pa rin na sige, after ko ipakita sa inyo ibang mundo, gusto niyo pa rin sa Pilipinas, yes. Okay lang. Oo, correct, di ba? If they really want to say, okay yung other world, di ba? Okay yung other country, pero okay pa rin pala ako ng Pinas. Di na just good, di ba? Pero alam mo for yourself, kung nasa Pilipinas ka, you will not settle for anything less than you can deserve. Oo. Anyway, may wisdom sa ganun, di ba? After i-present sa'yo yung isang option, and then na-realize mo, yung pa rin yung babalikan mo, yung pinanggalingan mo. At least, mas masasabi mo na, wala, dito talaga ako Yes, as educated yung decision mo. Kasi, you know yung ibang option, di ba? Other than that, na nagsisettle ka lang kasi wala ka naman talagang alam. Yun lang ang alam mo. Walang pinagkaiba yun doon sa yung sa tiyo ko. Ang maong kapatid niya, lahat ng sila magkakapatid, 10 sila, nasa Amerika na lahat. Tapos, siya yung nakarating na ng Amerika, as in, ang namin nagtataka, bakit bumalik siya? Ang katwiran niya, mas masaya ako sa Pilipinas. Sige, may pera doon, nandun mga kapatid ko, pero mas gusto ko yung buhay dito sa Pilipinas. Which, eventually, naintindihan ko na, bakit? Kung bakit yun yung, andun na lahat, sino bang ayaw ng Amerika? Andun lahat ng kapatid mo. Ang katwiran niya, anin ko ang pera, wala naman akong buhay doon. Kumbaga parang trabaho, bahay, that's it. Yes. Yun lang. Unlike dito, kahit siya ay nagtitinda lang sa palengke, hindi niya kayang iwanan yung nakalakihan niya at nakagawian niyang kultura rito na kada linggo, may kasiyahan, may inuman, may birthday, may patay, kahit yung mga ganyan, kahit na anong okasyon may kinalaman sa pagtitipon. Okay siya doon. Unlike daw sa Amerika kasi, talagang parang kang kabayo doon na trabaho bahay lang. At hindi niya yun nagustuhan. Pero, kumbaga sa kanya, tinulungan siya ng mga kapatid niya na makita yung option na yun. Ngayon, kung talagang ayaw niya, at least, he decided na talagang pang Pilipinas ako. Talagang nagsumikap siya na magkaroon siya ng sariling negosyo dahil nga, anyway, wag kang hingi sa amin ng tulong dahil ginusto mo yan na manatili sa Pilipinas. So yun, mas firm yung decision niya na kailangan ko kumita rito on my own, hindi dahil sa galing ang pera sa mga kapatid ko.
Ngayon ba, sa sitwasyon natin ngayon na pare-pareho tayong wala sa ibang bansa, I'm sure naman na masaya kayo. Di ba? Kaya nga tayo na andito. Pero on my part kasi, dahil nga sabi ko, wala ritong walang walang residency rito. Pag namatay ka, kailangan iuwi pa rin ng abo mo ang bangkay mo. Okay? Oo. So, sa New Zealand ba pag namatay, doon ka rin babahon? Depende kung residente ka or Yeah, if resident. resident, oo, it's your choice kung dito ka Okay. or doon. Kung, syempre, kung work May visa ka option pa lang naman, ba't uwi ka? Yeah. Mm-mm. Ayun. Isipin mo yun, no? Kung Namatay. tayo sa part na yon, Andun na ako sa partner na ba? Kailangan isecure ko siya ng body ko. hindi mo yun. Kasi di ba dapat Pag- hanggang kapag mamatay tayo- mo, may dignidad ka? At least man lang. Sige, kahit hindi na sa Pilipinas. O sige, dyan na lang sa New Zealand. Residente ka naman, may option ka naman na dito. Ay, isa pa pala yan sa reason bakit gusto kong umalis din dito. Kasi, yung mga kaibigan ko na nasa admin, tapos ang kanilang mga boss is, yung company nila is, regardless kung anong lahi, basta Arabo. Yung kultura kasi is consistent. Parang, hindi mo di ba sabi ko nga rito, si Adnan, yung sinubukan niyang i-implement yung trabaho talaga na balance, tsaka yung talagang by the book. Yeah. Dito kasi ang mangyayari is depende sa mood ng amo. Gusto ng may tawag dito, may sistema, pero hindi rin naman din nasusunod. So, alam mo, naiisip ko yung sinasabi nyo na, sa inyo, Rona, sa inyo dyan, Mama Grace, di ba pagdating ng 5 o'clock, hindi ka na talaga pwedeng tawagan? Yeah. Di ba minsan dito, nakikita nyo ako nagrereklamo? Kahit alas 11, alas 12, pwede kami tawagan. So, yun okay pa eh. Pero yung halimbawa sa job, parang pag naramdaman ko na parang hindi na ako masaya. Parang kapag, nakita ko yung difference sa offer letter ng Asian at saka ng Arabo. Kahit hindi naman ganun ka-experience yung Arabo, iba yung pay rate nila. Tapos, yung approach pa nila, na kapag halimbawang Arabo, kahit tanga, kahit stupido, yung usap nila, yung may respeto, may lamya, yung parang intact sa kanila yun na parang kasi kami Muslim, parang kami na lengguwahe. Unlike kapag sa amin, parang balabag minsan. Parang kung ano na lang. So, parang gusto ko rin namang maranasan na yung sinasabi nila na Western culture ng paghahanap buhay, ng pagtatrabaho ng pangangamuhan. Grabe, parang in time lang, meron akong napanood na Singaporean siya, tapos nung buhay pa si Lee Kuan Yew, parang kina-question niya, sabi niya, bakit marami pang mga Pilipino dito? Parang, patanggal na yung tapos mas malaki yung sweldo nila kaysa sa mga Singaporean, tapos same lang daw yung job, sabi gano'n. Sabi naman ni Lee Kuan Yew, parang, nasa nasa company, parang hindi naman ako para sa position na isak lahat ng mga Pilipino. Kasi di ba may mga work din na Singaporean na ayaw din naman yun ng mga service work or something. Hindi niya basta-basta parang tanggalin ng mga Pilipino. Kasi syempre may criteria din may mga company, may mga skilled worker at kung bakit mas malaki doon yung sweldo ng mga Pilipino kaysa sa mga normal na Singaporean. Parang ganoon. Ako, wow, na-highlight ang mga Pilipino. Naiingit din sila sa mga Pinoy. Kasi mas mataas daw yung sweldo. Sabi niya, same lang daw yung work, pero bakit mas mataas daw yung rate? Sige, since napasok mo na yan, yung sasabihin ko naman yung scenario dito. Kasi dito naman, hindi naman siya identified na Filipino yung ganon. Kasi di ba recently, I think Australia, New Zealand, protesta nila sa mga Indian dito. Pero syempre, affected lahat ng mga migrant workers. Mga migrant dito, lahat. Isa makikita mo sa kunyari, community group, yung against dun sa mga migrants. Pero makikita mo yung comment nila. Mag-aral kasi kayo. Mag-ano kasi kayo. Bakit kita i-employ? Hindi ka naman skilled. Oo, wala ka naman ganito. Ganyan, mag-aral kasi kayo. Parang isip ko, may point din naman yung ganon. Oo nga naman. Bakit naman kukuha ang bansa sa labas kung may available naman dito? Obviously. Bukod sa napakahigpit nga na pumasok at hindi ka naman pwedeng pumunta lang dito at dito ka maghanap, di ba? Kailangan na may work ka na bago ka makapaghanap. So, ang sinasabi nito, to be able to be competitive na bago ka magprotesta laban dun sa mga pumapasok dito,
i-hone mo naman yung skill mo para makapag-compete ka sa kanila. Hindi yung parang, ang dami naming nurses dito, puro nurses na, puro Indian ang mga nurses, puro Pinoy ang mga nurses dito, yung mga engineers, puro Pinoy, mga ganyan. Pero ano ba ginagawa nyo? Totoo naman kasi napansin nga namin dahil maganda nga yung benefit ng government dito sa mga citizen dito, mga residente, citizen. Yung iba na nakita namin, sabi namin, high school pa nga lang, nakakampati na sila, na kumikita na sila. Okay na sila. Hindi na umaabot na gusto mong university para mag-enhance pa kung ano yung skills na meron sila. Hindi na sila maabot sa ganun. Parang sa atin hanggang senior high school, ganun. Tapos okay na sila. Tapos nagrereklamo sila na maraming immigrant na nabibigyan ng mas magandang na opportunity. Yeah. Parang walang pinag-iba yun doon sa napanood ko na bakit mas maraming immigrant sa Amerika mas successful kaysa doon sa mga talagang Amerikanong puro. So parang ang sinabi niya is ba't kayo nagagalit sa mga immigrant na 10 taon pa lang ng edad nila is nakatatak na sa utak nila na kapag ako nakarating ng Amerika, gagawin ko ang lahat para matupad ang pangarap ko. Nagalingan ko. Versus doon na nakatira. Correct. Di ba? Oh. So parang kung titingnan mo, iba kasi yung mindset ng tao na wala pa sa Amerika, unlike doon na nasa Amerika na. Di ba? So hindi nyo masisisi ng mga emigrante, talagang puro magagaling yung napupunta dyan. Kasi nga, noon pa lang, bata pa lang sila, pangarap na nila mag-Amerika. So, nung nabigyan sila ng pagkakataon, Gagalingan. talagang gagawin niya ang lahat para maging successful sa bansa na yan. Kaya naman, yung mga naandyan na nawawalan ng trabaho, naturalmente, dahil nga siyempre, hindi kayo competitive. Complacent na kayo Dahil naandyan na kayo You need to be able to compete talaga. Ang common dyan yung mga, kunyari, sabihin natin, i-identify natin mga Pinoy, for example, na hindi naman doon lumaki sa US. Tapos, nag-migrate lang sa US. Great. Makikita mo yung mga bata, nag-excel talaga. Sa education, lahat nag-excel. Sila pa yung, kailan lang, di ba? Recently lang, parang hindi ko alam kung umabot na sa inyo, yung viral na speech niya, valedictorian siya ng high school, Pinoy. Parang 11 years old lang siya nung nag-migrate sila. Sabihin, napaka-fresh niya pa kasi kung high school pa lang di ba? Hindi ka pinanganak ng US. Hindi makitaan sa utak mo na yung entitlement na taga dito ako yung ganon. Pero yung hunger mo na to achieve more, kasi binigyan ka na ng ganung opportunity, mas malaki. Mas malaki yung, yung cravings mo to achieve talaga. Another thing is yung immigration talaga. Ang ko rin din sa Sweden, very fair kasi dito. Meron akong kakilala na nag-ask ng, actually ako yung nag-ask sa kanya magkano ang placement fee. Hindi kasi meron akong kaibigan na pupunta ng Slovakia. Yeah, parang Slovakia. So parang nagulat ako sa placement fee, 300k daw. Really? Ganun ba kamali? May kakilala ako na nandun din. So nag-message ako sa kanya. Tinanong ko, talaga ba 300k? Papunta ng Slovakia. Parang ganun. Sabi niya, yes, ganun na siya kamahal. Pero hindi rin naman ganun kalaki ang take-home pay mo. Bakit lilipat ka dito? Sabi ko, hindi, may nagpapatanong lang. Ba't hindi na lang dyan sa inyo? Tapos wala akong naisip, sa Sweden kasi walang ganyan yung nag-hire ng mga workers, migrant workers. Kasi di ba nabanggit ko sa inyo, mahal dito kumain sa labas kasi ang server nila malaki rin na sweldo. Yes. And Fair opportunity. fair opportunity at saka walang makikipag-compete sa kanila or hindi nila maiisip kumuha sa labas. Alam kung bakit? Kasi nga libre ang school dito. Pinagtatapos talaga nila ang mga tao which is government. Maganda talaga ang government. From womb to tomb may program sila. Wow. So yung In contrary doon sa bansang kilala natin na pinakapalang problema ka na. Paano ka bibigyan sa center kukuhang gatas? Isa-subsidize ng center ang gamot, ang Additional bakuna. problem. Hanggang pagtanda mo, ilalapit sa munisipyo yung bangkay mo. Ba yun? Yes, 'di ba? Sobrang 180 degrees ang talagang difference niya. Kasi
ngayon, di ba, actually kaya may pupunta rito na pumunta yung mga Filipino, kumuha ako ng 2 na engineer. Kasi meron akong engineer na naka maternity leave. Ang maternity leave nga ay 2 taon, di ba? So meron ako talagang hirap na hirap ako. 2 taon. Yes. Hirap na hirap ako kasi kulang ako ng tao. So nagpapunta ako ng 2 rito para tulungan ako kasi may ipa-deploy akong Sobrang project. quality time na yung binigay nun sa anak nun. Yes, and may sweldo yun, ha? Oo, may sweldo siya. Tapos, ng government, hindi namin. Government nagpapasweldo sa Subsidized kanya. na. Yes, so kaya may budget ako para kumuha ako ng ibang resource. Sarap pala magpabuntis dyan. Yes, oo. Anyway, Tapos pagka pero gusto panganak, niya sanang isa pa. puset. So, yung anak, babalik siya ng 2 years. Pwede niya na kasing iwanan yung anak niyang 2-year-old na ihahatid sa nursery na subsidized din ng government. Yes. Hanggang mag-aral, libre, may allowance yung bata. Di ba? Kumbaga, ilabas. Pasalamat Kasi ko nilabas ko may lang. bagong Oo, bata. nilabas ko lang. Pero pag-aaralin ka ng gobyerno hanggang college, pag nagtrabaho ka na, laki nga ng tax, di ba? Pero hindi mo na anuhin yung tax kasi Oo. Wala ka namang dadastos sa school. Rona, Correct. hindi ko lang hindi ko lang Lubos maisip. Hindi maisip. Masabi. hindi ko lang hindi maisip na mainggit na so habang ginagawa niyo yung bata na yun, habang binabanatan ka, pag nabuo to, yari na Advantage. future mo, Oo. Secure na oo. yung future niya. Totoo. Oo, Ikaw ang matatapos ang mag-anak. pag na lang natin ito is yung emosyon bilang ama, yung bilang ina, bilang magulang ng batang to. The rest is provided ng bansang ito. ng government. Ako Oo. problemahin. Oo, hindi katulad sa atin na binabanatan ka para sa'yo, nasarapan, okay, lalong sinabing buntis na, shit, hindi akin yan, ipalaglag mo yan. Oo, talagang Wala kung break. maitapos Problema. mo yun, no? Problema, additional problem pag ganoon sa atin. Oo. Hanggat itanggi mo kasi talaga responsibilidad siya, di ba, sa atin. Dito hindi. Ang although hindi nyo na makilala, di ba? Sa kanya, bago ako dumating dito, naka-leave siya kasi kapapanganak lang niya. After 4 months, nabuntis ulit. Tapos ulit. So, wala pa siya talagang ganoon. Hindi pa talaga pumapasok, pero Saglit. hindi po siya Bilang bilang sige, bilang halimbawa, staff mo yon, hindi ka maiinis, parang hello, paano naman yung performance Wala mo? kang Bawal defense. Bawal, hindi ka bawal pwede sa Oo. Which is actually performance review every year, di ba? Yes, Hindi ko siya pwede yes. ibagsak. Pero pwede mong tanggalin after some time. No. 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 Wala, hindi reason No. yun para tanggalin. Oo. Mm. Yes. Hindi valid reason. Pero hindi Sobrang kami fair gano'n din. dati. Pero parang ikaw, 2 beses din siya. Pero parang pagbalik na siya na lang yung nahiya na mag-resign. Oo, mahihiya ka na lang talaga. Pero siya, hindi. Performance review ko pa eh. Talagang hindi ko So, pwede ibig sabihin, Rona, okay, so sobrang ibang mundo yung sinasabi mo kumpara doon sa mundo na nakagisnan natin at ako ginagalaw ko rito. May isang mundo na isipin mong sobrang perfect. Ayun, natabahin siya. Sobrang perfect. Sorry. Kasi kasi given sa work, hindi 'di ba sa atin? Nakakaputang ina. Hindi remember sa Pinas. Sa Pinas, mag-leave ka lang for example ng 1 week, 2 weeks. Natatakot ka na baka palitan, iniisip ng palitan ka Oo. pareho kami, ganun nga, same nga din yung legal siya na ganun, na kahit bumalik ka ng na meron ka pa ng trabaho. Ganun siya. Kaya Hindi. dito, ang work mo na lang talaga, disiplinahin ng anak mo. Yun na lang ang trabaho mo. Kumbaga, samahan mo siya habang lumalaki. Yes. Ganon. Palakihin mo ng tama, ng kasi bibigyan ka na nga po-provide na nga lahat sa'yo Which is, Yeah. i-check nyo rin, ang happiest country in the world ay nasa Nordics, nandito. Kasama ang Sweden. Oo nga daw. Denmark. Ngayon ko siya naintindihan. Finland. Ngayon ko siya naintindihan kasi hindi mo rin makikita dito kung sino ang mayaman. Walang mayaman dito, walang mahirap. Yes. Pantay-pantay lang. Yes. Kumbaga siya polarized. maghahanap. Oo. Ano pa kailangan niya, di ba? Mm-mm. Doon ko rin na So, ibig sabihin, kawawa naman talaga tayo nasa third world. Baka hindi na nga tayo third world
out of this world na tayo. yung kategorya ng Pilipinas na nakakapunyeta talaga. Hindi mo alam na parang may ganun pala, no? Pag hindi ka lumabas talaga, hindi mo malalaman. Kasi nga, ako na lang example na nga lang ako. Nung nasa Pinas ako, di ba, super okay ako. Hindi na ako nagre-reklamo. Wala akong reklamo kasi okay naman. Pero nung lumabas ako, mas May gumanda mas pala ang buhay ko. Kung gano'n. Si Isabella pala, dapat dito ko na pinanganak. Mas okay pala. Yung parang ganun ba? Pag lumabas ka ng bansa, doon mo lang marirealize kung ano yung nami-miss out mo kung nagstay ka. Nagsistay ka sa Pinas. Particularly sa Pinas. Kaya nakakaawa. O kumbaga parang, ang dami naman nating pwedeng. Bakit? Pwede namang gawin sana, pero hindi nga nagagawa. Wala naman na tayo magagawa. Tayo na lang mag-adjust. Tayo na lang umalis. Wala Sa naman inyo na tayong yun. magagawa. Wala tayong magagawa. Imbis na mag-rally ka dun sa labas, no. Ikaw ang umalis. Wala na tayo Ayaw. magagawa dyan. Yeah. Kahit sino umupo dyan. Wala. It wouldn't be a reason talaga. Kaya pag ako lagi ko yung na ngayon, sobrang na-realize ko yan. Ilan lang ang tao dito? 10 million. Di ba? Pero self-sustaining sila. Di lalo na sa Pilipinas, ilang milyon ng tao doon. So magkano ang I tax na know. nakukuha mo? Di ba? Ano? Dapat kaya na sustain yun. 10 lang dito 10. Di ba? And yet, first world country pa rin siya. Pareho lang ang tax. Hindi masyadong malayo ang tax ko dyan sa Pilipinas tsaka dito. Sa amin din pareho lang din. Pero hindi mo nagreklamo. Kumbaga pag Hindi nakita ko pag nakita ko Kasi payslip babalik ko, sa inyo eh. pag nakita ko yung payslip ko, Nararamdaman hindi nyo. masyadong masakit. Before talaga, Ramdam nyo. before sa Pinas, di ba, pag nakita ko yung payslip mo, parang naiiyak ka na lang. Dahil sa laki ng tax, tapos hindi mo alam pa ano. At parang wala na, pamigay na lang siya. Punta. Oo, Walang- pamigay na lang. Dito, at least, kahit same lang talaga yung tax namin. Pareho lang. Tapos, may bawas pa kami ng parang GSIS, SSS namin. Malaki din eh. Malaki din yung binabawas. Pero yun, very transparent sa amin kung magkano din i-earn. So, yung mga ganung program ba na at least para sa inyo talaga, for sure naman, hindi naman maalis. May corrupt naman talaga dito. May corrupt pa rin naman dito. May corrupt pa rin kahit sa country. Pero at least man lang, very subtle, at least nararamdaman ng tao. Diba? Oo, kasi you can only have so much money. Aanin ba nila yun? Kung hindi, kailangan mo paikutin na lang din sa bansa yun eh. Di ba? Aanin mo ba yun? May ganun sila dito kasi na hindi nila kailangan ng sobra. Yun, Ang yun yung may- mindset na Yung dinaklasing eh. Kasi nga, Yun kulang yung tayo. mindset. Ha? Kulang. Kasi nga, kulang tayo. Kaya naiisip Yeah. natin, pahingi naman. Kasi Mm. kulang tayo. Di ba? Oo. Pero sila, wala. Parang lang. Ito Ikaw ba, lang, Ron, okay kung lang. halimbawa, kung alam mo na ganyan noon pa dyan sa bansa na yan, like, nagdesisyon ka na sana, mas aga-aga pa. Yeah, tingin ko. Hindi ko nga alam feeling ko divine intervention talaga sa akin to. Kasi ang una ko nga dapat Barcelona. Na okay na ako doon kasi nga naisip ko nga yung residency, yung citizenship. Tapos merong France. Tapos ito, biglang-bigla to. Ang bilis nito sa akin. Na hindi ko rin maano, saan ba yun? Tapos syempre, you have to do your Saan ba homework. yun? Masyadong Yeah. kasi ang Sweden. Oo, hindi masyado siyang Nakukwento mo Popular. nga sa akin ang France. Alam ko France, nakukwento mo ang dapat France. na ako nun Yeah. Medyo nag-gear na ako noon. Sabi ko, pwede Yeah. na, sige na, punta na ako. Bigla siyang dumating na wala kang idea, Sweden. Anong difference niya sa Switzerland, which is, sorry, ganun pa Parang nila. isang start. Oo. Hindi masyado So, kasi parang- sikat ang Sweden eh. So, syempre, you have to do your homework, di ba? So, tingin ako, movies Different tungkol sa from Sweden. Sweden. Oh my God, ang nakuha ko pang movie, Midsommar. Yung horror. Horror siya. Just, talaga bang, okay. So, talagang super research ako. Then, sabi nila na sobrang lamig kasi at Arctic region na siya, ganyan. Pero pagdating chinek ko yung, yun nga, yung welfare, tapos bakit siya happiest country in the world. Chinek ko, okay. Siguro ito na nga. Tapos ang bilis kasi. Parang, take it now. We want you to visit. Parang sa inyo also ni yung- Dada. Yes. Parang Oo hindi nga. ko naringgan kayo na Parang nahirapan. timing. Naging smooth lahat. Kasi Oo, dumating kaya sa amin, nga super perfect ang timing kasi sa Oo. amin.
Ako din, feeling ko perfect Perfect yung yung timing. timing. Sa kanya. Parang tatanggi ka pa ba? Yeah. Mm. Kasi sa kanya, bibitbitin niya na lang yung anak niya eh. Kumbaga madaling Oo, mag-decide. Kasi una, malalaki na din yung mga anak. Perfect timing din. Kasi Oo. siguro baka hindi perfect timing. For example, kung dumating yung opportunity. Pero wala kaming pang spend. So anong gagawin namin, di ba? So ayoko mangutang para makalabas ng bansa. So yun ang hindi ko gagawin. So parang tumama siya talaga na nakapag-ipon kami that time. Okay kaming umalis. Yung mga ganun ba? Tapos kakapanganak lang. Well, si Isabella parang magsisimula pa lang yung development. So parang perfect lahat sa amin. Yun, same kami. Kaya parang feeling namin, hindi ganun kahirap. Pati kasi I think yung process din kasi siguro. Kaya parang medyo naging smooth sa amin. At your age now, nasa bansa kayo where you should be. I think so. Yeah. Hindi ko masagot yan. Ay, So, Oo, kasi may nakahangke. problema ako. Hindi Yeah. ko problema actually. Kasi parang ikaw yung nakahangi. Kasi syempre hindi ka naman pwedeng mag-stay dyan forever. So hindi mo alam kung saan ka. Kaya parang feeling mo hangin ka. Yun ang mahirap. Correct. Yun. Sige, Siyempre, ang kasi aso ko, medyo, correct. Oo, isa pa yan. paano kung halimbawa makapag-abroad ako, let's say sa New Zealand after 2 years, alangan namang sa Chadi iwanan ko dito. Yeah. Sana na nga lang, ako yung may puso na demonyo na parang kahit mahal kita, kaya kitang Hindi. iwan. Alam mo kung aso lang din, ngayon kasi ang bilis ng Oo, madadala mo naman yan, parang mga- aso. Yes. Connect ko dyan, it will cost me much. Ganun Pet talaga. relocation. Ganun talaga. Parang umaabot ng parang may 6, as in kinek ko last time is sa mga review, aabot siguro ng mga $3,000 to $4,000. Dollars. Ano yung parang biggest culture shock sa inyo? Nung dumating kayo? Eto, recently guys, kay Rona, sige, marami to. Actually, oo. Hindi, ito funny thing is kasi umattend ako ng ethics training dito sa Sweden. Very recently. Ano ba yung parang, dinig ko? Ethics training, ang putya. Yes, ethics. Ethics. And compliance. Ethics and compliance. Ay, nako. Ethics and compliance. So parang yung speaker yung nagaan sa amin. Ang nakakatuwa, parang of course you have to adjust with a lot of people, di ba? Kasi you can only adjust your reaction You cannot change other people, parang ganon. So yung ethics and compliance, so napunta dun sa discussion about race. Yung you have to be very mindful yung race, like for Asians and here in Sweden, parang ganon yung I came from Latin America, yung kausap namin, yung speaker, sabi niya, I came from Latin America, I speak too much, I talk too much, I speak my mind, ganun siya. But for Sweden, for Nordics people, they do not really, speak that much. And which is nandito ako so alam ko na talaga yun. Now you have Asian as well, so I have to be mindful that I need to give her room or him room to speak up because Asian will not speak up until they are given the stage. So may ganun siya, which is nakangiti lang ako, tapos alam niya na Philippines ako tapos parang nung round table, so what are your takeaways? Okay, I have two actually. So na lighter note, yung Nordics, ang cere manager namin is Swedish. Tapos iba-iba kami kasi nga tapos yung actors niya iba-iba na kami, puro expat. Normally, yung card ko siguro mga 3 months nang hindi nagana doon sa sa pinto. Kaso, whenever I try to reach out to him, he's kind of busy, tapos hindi naman siya masalita. So sabi ko, one thing I take away, which is a very light note, funny thing is, Håkan, his name is Håkan. He's Nordic and I'm Asian. So whenever I try to plan to reach out to him because I have my card which is not working, I feel like he's so silent. I don't want to bother him. So that's pretty much true, no? So what I will do, I just suffer in silence and not talk to him. Yung parang sa tao sila. Yes, sobrang tahimik niya. Sobrang hindi rin naman ako magsasalita. So pero pag kinausap mo siya, he's okay. He has no ill feeling for everyone. Mabait naman talaga sila. Hindi lang talaga sila social.
Maybe Oo. because it's a very cold country. So, laging very lang sila sa loob ng bahay. Pero yun nga, culture shock is Nordics and Asians can fit very well para sa akin. Pero compared mo sa Western, US, Latin America, they speak their mind, they talk too much for good reasons and for bad reasons, like, Yeah. for a fact, yung naman magulo ngayon dyan, di ba? Kasi Yeah. talagang he speak his mind, lahat na lang sinasabi, lahat na ilang beses na siyang nanalo sa Iran, di ba? Parang, diba? So yun yung hindi siya culture shock sa akin, pero very educating, very enlightening sa akin na ganun pala. Yung Nordics is very reserved, very quiet. Pagsamahin mo yung Asian. Pero they're very nice people din. Ang nila, they want to help every time. Ang pinaka sa help. Ang pinaka nila, ask them for help. Can you help me on talagang parang biglang magbabago yung ng mukha nila. Yes. May ganun. Kumbaga talaga parang sila. naiilang kang abalahin yung privacy ng tao. Yes. Feeling Kasi mo very hindi private siya sila. approachable. Mm. Oo. Mm. So yung pala, subukan mo lang. Bubo ka naman pala. Yes. So yun yung difference. Kasi pag Western, syempre very set ako before na gusto ko ng Amerika, di ba? So medyo before, habang nagtatrabaho tayo, very outspoken din tayo, di ba? Parang nag-aano tayo na, nagtatrive tayo that we have to have a place on the table. Diba? Pagka binigyan ka ng space sa table, you have to speak up, parang ganon. Move to this country na very silent. And walang issue sa Nangangapa kanila. ka tuloy. Oo, nga. Yun lang, hindi naman siya culture shock, but very, very educating siya sa akin. Like, so far yun lang yung pinaka na experience mo na parang medyo hindi naman siya totally nag-adjust ka sa ganung custom nila na masyado silang private, pero hindi ibig sabihin hindi na kami pwedeng kausapin or tanungin. Oo, at saka yun nga, hindi rin sila competitive. Hindi kasing competitive ng Western. Naku, Corona! Oo, So, ipinaba mo yung pakpak mo competitive. diba? Parang wag ka makipag kasi okay lang sila dyan. So, wag ka matreten, parang gano'n. May gano'n So, siya. sobrang na-relax ka, no? Ang ganda lang, tipong alam mo, sa utak ko, bilang nasa bansa pa rin ako hindi pa rin totally yung life balance talaga. Work-life balance. In my mind, I'm thinking, yung mga areas ninyo, like sa inyo, Dada, sa inyo, kasi mas marami yung months na malamig. Tama? Most of the time. Oo, kung hindi man summer man, pero hindi kagrabe na 52 or 48 ang temperatura, na tipong hindi livable talaga sa labas. Hindi naman. So, ako, sa utak ko, parang wini-wish namin na bilang galing sa bansa na mainit, na magkaroon ng lugar na magtatrabaho rin kami, na hindi namin kailangang alam, gusto kong mag-camping, o gusto kong mag-park, mag-picnic, gagawin lang namin yan lahat sa panahon ng December until March. Kasi yun yung malamig. Kalmado, yung kalmado. Oo, kumbaga parang yung aming pamumuhay dito, apektado ng init. Wherein Nalililig ka. kung saan, naandyan kami, at least, kung kahit kailan namin gusto yung mag-picnic, mag-park, okay lang kasi hindi ganun kainit. Kasi dito, mukha ka talagang tanga kung magpa-park ka, tapos kainitan ng araw, na kahit hapon na, ramdam mo pa rin yung mukha mo, parang nasa tabi ng araw. So, although na andito na kami sa magandang bansa, sige na, binigay na Dubai lahat. Pero syempre, kung meron pang lugar na mas ikaka-igi pa ng pamumuhay mo, bakit hindi? Diba? So, yun na nga siguro kaya sinasabi nila na ang Dubai is stepping stone. So, kung galing ka ng Pilipinas, nakarating ka ng Dubai, nasa ka na. Ngayon, kung lilipat ka sa ibang bansa, mas magiging mas madali sa'yo compared doon sa galing ka ng Pilipinas, palabas ka dahil sabi mo, mas nahirapan kang lumabas dyan sa dami ng mga hindi reasonabling mga hinihingi kumpara doon sa nag-apply ka doon sa bansang pupuntahan mo talaga. Tulog. Ha? Hindi, ang sabi ko, mas nahirapan ka kamong mag ng requirements palabas. Di ba sa medical mo na lang?
Tama. Oo. Oo. Yung babalik na ng Samantalang- Pinas. Kapalit. Yung pupuntahan mo ng bansa, okay naman. Yeah. Napakadali ng requirements. Mm-mm. Napaka-sensible kahit online na fill upan. Yeah. Yun na. So, yun. So parang kasi sabi mo, like, kasi for example, sa Pinas kasi, mag-beach ka all year round, kaya mo, pwede mo siyang gawin. Pero kasi, yung dyan kasi sa Dubai, nalilimit ka because of the, the season, the weather. Mahirap. Dito naman, hindi naman kami... At saka syempre dito, hindi ka pa rin pwede makipaghalikan publicly. Yun ang issue ko Oo doon eh. naman, culture Bawal. talaga. Yun talaga ang yun talaga ang Issue ko mahihirapan. na yun. No? Kasi yun. Hindi ka pwede magkapaan in public. Kung kahit yung sibling sa atin, medyo na-open na eh. Di ba? Mag-kiss ka sa labas, medyo na-open na sila na hindi na masyadong, ano ba yan, halay-halay. Hindi na masyadong ganun. Da. Mm. Maghihipuan nga kayo, malikabok naman sa Pilipinas. Di ba? At least naabot doon sa siguro Nordic. ganun. I mean, di ba, yung Sa Nordic, kiss lang ng konti, hindi na siya nagiging parang mahalay tingnan na eh. Kumbaga nagiging open na yung tao na, they love each other. Nandun na tayo sa ganung, di ba, panahon. Dito naman, parang feeling ko, katulad ng mga reserved din yung mga tao, tsaka parang cold. cold. Wala kulang sila sa affection. Parang ganun. Kasi parang, yun nga, katulad sa office, ba, yung ka-office mate mo, good morning, parang titingnan ka lang ganyan. Di ba? Tapos, yeah, yung routine na lang, Nay. oo. Yeah. Tipong hindi talaga. Yung, tsaka, hindi rin sila sociable or kahit dun sa mga pamipimpan niya. Kasi di ba tayo sa atin minsan, kapatid mo, kilala ng office mate mo. Ayun, di mo alam kung ilan sila magkakapatid o masyado silang personal. Yung hindi sila nagkukwento about their family or even kung mga parents nila. Kung Masyado hindi mo private. alam kung ilan sila magkakapatid o Never din sila mag-invite sa bahay nila. Yung Yeah. tipong sa atin kasi, di ba? Oh, birthday na ka kayo. Birthday ng kapatid ko, kahit kapatid mo lang. Imbitahan mo rin yung office mate mo. Di ba? So, kain pa rin yung yung reason mo. Hindi naman. Although kami naman sa office namin, yun, yung mga office mate ko, minsan naglayakagan sila. Karaoke. Hindi mo kumakanta. Sige, kayo na lang. Kakain lang ako. Pero at least yun, pero sa office namin, okay kami. Yung mga ka-opisina ko, pag wala yung boss, shabu-shabu tayo, magdadala kami ng basta wala yung boss, yun, magkanya-kanya kami, magdadala potluck, kung anong dadalhin, sharing. So, pero yung before, parang yun lang yung napansin ko nga, mga shadows and reserve, tapos, yun, hindi, basta cool, hindi yung sa atin na, yung close ba, yung closeness at sa isa't isa. Malayo. Sumobra naman ng close, nagiging jowa yung asawa ng iba. Yung kaka-OT, Sa atin sa Pinas. kaka-ano ba tawag, team building, Kasi sa atin, di ba? Over. Dito naman, di ba, uso din niya sa inyo na, how are you? But they mean it. Dito kasi, Yun lang. sa totoo lang, minsan nagigilty ako kasi, saying that. oo, every morning, every day ko nakikita, how are you? Yung how are you mo kahapon, okay na yun, valid din for the whole week. Okay ako. Kaya lang sa kanila is automatic, good morning, how are you? Pero sa akin kasi, walang meaning na kapag, syempre, Yes. how are you, Em? Yes. Parang hindi ko magawang hello, good morning. Tapos yung how are you din ako, parang again, kasi I don't mean it. Hindi ako interesado how are you. Okay ka, nakapasok ka nga eh. 'Di ba? Yes. So, oo. So parang pag hello, good morning, pag ako sumagot ng I'm good. Ina-expect siguro nila parang how are you? Parang minsan inaano ko na rin na minsan nga sasabihin ko na hindi pa ako tapos na isasagot ko. Nasa cellphone ka na agad eh. Ibig sabihin, it's just part of your routine. Yeah. Hindi mo minimina talaga tanungin Hindi. ako, how am I today? Correct. Diba? What if kung sabihin ko siya nagkataon ako, sige, baba mo phone mo, usap tayo. Dito na sa upo na rin tayo dito. How am I? So yung ganon, Nung grade 1 Kumbaga, kasi ako eh. as I age, ano na ako niya, parang, wala na to, routine na lang to. Masabi na lang. Kasi ang toxic na rin talaga. Kasi nga, syempre, dahil nga, again, because of the situation here, walang kita ang kumpanya, lahat toxic. Lahat ng salespeople, stress. Tulong. Mm-mm. So, hence, stress din bawat isa. Mm-mm. Oo, masabi na lang yun. Kasi nga, walang work-life balance. Yeah, nga. Kasi sabi ko nga sabi ko yung sa inyong tatlo, very distant yung approach towards each other eh. Dito naman, gano'n naman ka-open. Sobrang friendly naman.
Yung how are you, talagang how are you. Talagang, Yung tipong uupo ka. Sige, pag-usapan natin yan. ganito talaga kahit yung cashier sa grocery talagang tatanungin ka, how are you? Yan talagang, not too bad. Tapos talagang may tumpa kung ano nangyari talaga sa kanya. Earlier, ganyan. Hindi ko, magkakilala. Ay, parang hindi naman. Yung iisipin mo na, bakit ka-extend Teka muna, syempre, kahera siya. Hindi lang yun ang magtatanong ng how are you. Do I you mean know. to say na lahat ng mag-how are you, Yes. kukwentuhan niya ng context nung ano? Hindi, yung ano yun yung customer. Yung nagkwento na, na sa party, ganito nangyayari, Yeah. ganito. Tapos sabi ko, Okay. dinilingon ko, sabi ko, inisip ko kasi baka magkakilala naman talaga. Tapos na-realize ko, hindi naman pala magkakilala, pero talaga nagkwento Okay. siya kung ano nangyari talaga sa kanya. Kung ano talaga siya, ibig sabihin, ganun minimin ng mga tao dito, yung how are you. Kahit yung, minsan nga nakukuha ko na siya eh. Minsan kahit yung, minsan ako yung nauuna na have a good day. Oh, you have parang yung kahit pag naghiwalay kayo, yung gano'n. Yung uso-uso dito siya, parang at least alam ko na, parang just to regard you, or parang i-greet ka na magiging okay ka pa ulit later. Kaya siya, mga ganyan, kaya sabi ko sa kanya, anong siya? Saan kayo magkita? Pleasantries. Oo. Di ba, No? ganyan, siya, mga ganyan. Tapos meron pa dito yung medyo mga oldies, na mga babae, mga dito, medyo mga 60s na, 70s na, nag-work pa rin sila. Mga ganyan, di si Jan lalabas na ganyan. Siya, honey, mga ganyan. Honey, siya, saan kayo magkikita? Mga ganon. So, ganon ka-open dito. Which is Tsaka- good. Which is good. Kasi parang, even yung nag-walking ka, yung good morning lang. Yung good morning, sincerely, they're greeting you good morning. I like it, yes. Yes. Like Super. parang any person, kahit stranger pa yan, you can strike a small conversation na pwedeng maging deep. Yes. Depende kung magkatipo Yes. kayo. So And on that note, parang ang question is, if there's anything na tipong maidadagdag mo, culture-wise or nakagisnan natin sa Pilipinas, na sana madadala pa natin yan, or sana meron sila yan, what would it be? Like, in the context of 1, 2, 3 na kultura natin, sana meron din yan. yung kumbaga ma-adapt nila. Siguro ngayon, on top of my Kasi mind. perfect na yung sitwasyon nyo eh. Oo. It is. Kasi nga, siguro, dahil kaka-birthday lang ni Isabella, di syempre may mga, hindi naman marami. Kasi sa atin, kasi pag nag-birthday, pag nag-7th birthday, bongga talaga eh. 100 ang bisita mo, diba? Ganyan. Dito, closest friends lang, pero feeling ko, yung invitees namin ng birthday ni Isabella, feeling ko marami na yun for a typical party ng bata. Kasi usually dito, pag, di ba, nakwento nga before, ang party ng bata dito, pag in-invite yung bata lang, huwag ka sumama. Huwag kang magstay. Huwag kang makikain. Ganon. Tsaka huwag kang mag-expect na merong pa-lunch or something. Kasi yung snack ng bata, pag nilagay sa invitation na, let's say, 11 to 1, 11, i-drop mo yung anak mo, 1 o'clock, pick upin mo yung anak mo. Nagstay ang dada at dyan. Nagstay, malay ko ba? Siyempre, invited yung anak ko. First time may invitation ng anak ko na nakapangalan yung anak ko. Siyempre, excited ka, di ba? So, ngayon kami, nagstay ang dyan at dada. Kaya pa sabi namin, So, parents. posibilidad na baka kung nagpo-podcast yung host and natapik ka na, meron kaming kakilala rito Filipino. Pumunta, stay. Hindi naman pala invited. Yung anak lang ang invited. Nag-stay. Kasi ganun sila mag-party. Pag birthday ng bata, inaano talaga nila na mag-enjoy kasi yung anak ko. Yung invitees ng anak ko, yung i-invite lang ng anak ko. Sa atin kasi hindi eh. Pag nag-birthday ang bata, birthday ng magulang. Kasi makikita mo, friends ng magulang. Yung friends ng mga bata, wala. Classmate ng mga bata, wala. So, dito, So, paano nyo naman na-realize na hindi pala ganon? Did you, apologize ba? Na pasensya na? Hindi naman, hindi naman. Napadami kain namin ng lumpia. Hindi kasi wala din namang handa. Noong una kasi parang sabi nung parents, uy, ano na kayo, kuha kayo ng sausages or ganyan-ganyan. So, inisip ko, sabi ko, hindi pa ako kumuha. Kasi sabi ko, I'm good. Sabi ko, I'm still good. Ganyan. Kasi kaka-breakfast lang nung pumunta kami. Pala yun. Yung mga pika-pika, yun na pala yun. Kala ko may lunch pa mamaya. Kaya hindi ako kumuha. Diba? Hindi sila ganon. Filipino lang talaga ang Filipino lang magarbo. Kung ano yung mga ganon-ganon lang, yun lang siya. Yun na yun. So kaya sabi ko, later ako. Parang sige mamaya na. Di na gutom ka. Wala na palang later. Wala na pala siya. So parang na-realize ko, ganito pala siguro yung party. Kasi nung
pagbaba namin, sabi ko, ito ba talaga yung address? Kasi walang mga kotse. Usually, di ba, party, makikita mo na alam mo may handaan sa Party. atin. Ah, So, so, bitbit pagpipili mo ko, pa rin yung ano, no? Pilipino Yeah, na ano, na oo. senaryo pag birthday Oo. party. yeah, pero ngayon, na-realize ko nga, kapag mag-party ka dito, hindi ka regalo lang ang dadalhin mo eh. Magko-contribute ka Ano? sa kakainin. Potluck. Parang lalong potluck. It's, hindi na kailangan sabihin na potluck siya. Ang Oo. pag sinabi, may birthday ni kahit Pinoy eh. Kahit sa amin, kahit mga Bring Pinoy. food to bukas. share. Yeah, so hindi na kailangan sabihin sa inyo, oy magdala kayo ng pagkain ng ganyan-ganyan. It's That's always nice. common na pag, kumbaga, I think na-adapt ng mga Pilipino na rin dito. Na once na meron Oo. kayong gathering, i-ano niya na, magdala rin kayo ng food to share. Something, food to share. Huwag kang paasa Oo. lang. Huwag kang Huwag kang ano lang. pabigat. Huwag kang pabigat. Ganon. So parang sabi ko nga, nung birthday ni Isabella, kasi meron kaming invite, di ba? Merong best friend si Isabella na Vietnamese. So yung parents nandito, hinatid niya lang yung anak niya. Sabi niya, sabi niya yung husband ko ang sasama kay Anika, Katie. Sabi niya, yung mag-stay. Is that okay? Siguro dahil nga, mas matagal na sila dito, mas alam nila yung culture, naiiwanan lang ang bata. Sabi ko, no, you can stay. Sabi ko, even yung panganay nila, pwede mag-stay. And we're okay. Sabi ko, we have enough food for everyone. Sabi ko, gano'n, you can just stay. So, nag-stay sila. Ibig sabihin, parang, wala naman silang lakad para umalis. Kaya lang, kasi invited namin, ang invitation kasi is yung sa dalawang magkapatid. Yung friend ni Isabella, tsaka yung isang classmate ni Isabella na magkapatid. Yun lang, parang sabi, pinaalam pa yung tatay na siya magsistay. Pero after nung party, nilapitan nga kami nung tatay na sabi niya parang the food are great, ganyan, parang sinabi nila na gano'n na. Siguro dahil hindi siya usual eh. So parang naisip ko, maganda siguro yung, kaya natuwa kami na, kumbaga, pinilit talaga namin na may palayok, merong, yung pabitin. Games, Kasi tuwa yung mga bata, kasi hindi usual sa kanila. Kaya yung sabi ko, siguro yung kasi mas masaya tayo pag nag-party tayo eh. Yun. So kung may ko-contribute sa mga ganun, mas gusto kong sumaya pa dito kasi masaya na per se eh. Masaya na ang New Zealand. Kumbaga, okay na sila yung payapa, yung buhay, pero meron pang masasaya. Yung ganun, which is I So, think paano? Filipino can contribute to that. Okay. So, teka muna, totoo ba na ang Pilipino dyan, halimbawa, magkakakilala talaga sa lugar? I think so. Oo. Not really na si M yan, yung ganito, nung ganyan. Hindi gano'n. Pero kilala ko siya sa mukha. Pwede kami magpansinan. Yun. Pero minsan, meron kasi sa kunyari community ng mga Pinoy dito, ganyan. Meron pa talaga, magrarant pa talaga. Bakit yung mga Pinoy, pag nakarating na ng New Zealand, hindi na nagmamansin? Yung mga, di ba nakwento ko, I think before yan, gusto kong sagutin, ikaw naman, mga ganun, i-brush off mo na. Kasi sa Pinas naman, di man tayo nagpapansinan. Yung mga ganun ba? Tapos hanapin mo sa Pinoy dito, porket ikaw nga, nasa New Zealand, hinahanap mo na bigla yan, di ba? Yung ganun, marami pa rin mga ganun na yung mga ganyong malilit na bagay, hindi napapalagpas. Pero dito, common yun eh, pag nagkasalubong ka sa grocery na feeling mo Pinoy siya, nagpapansinan naman. Yung ganun. Hindi mo man kilala personally, pero alam mo na, siya yung nakikita ko sa church, yung mga ganun. Ano naman yung parang... Would you say ba na ganyan talagang, sa amin talagang dyan na kayo sa bansa na kinalalagyan nyo? Like, dyan na kayo hanggang mamatay? Kasi yung future na titingnan namin, nakaplan na dito eh. Oo. Yun ang namin, yung nakikita namin. Kasi like yung education ni Isabella, yung... Dito namin pinaplan. Kasi hindi ko sinasabi, hindi ko gusto ang Pinas. Siyempre, masarap pa naman Kaya lang, yung better environment talaga. Better yung... Correct. Ano pa ba nahihingin ko? Libre ang Safety pag-aaral ng anak first. ko. Oo. Yung safety talaga. I think I'm So, set. ibig sabihin talagang sobrang lalim na nung reasons para pinili nyo talaga ng mga ibang bayan na. Tsaka, anyway, yung episode naman ito is para lang may makita kayo or yung sneak peek ng pwede nyong maging buhay sa ibang bansa. Hindi naman masama namang hangad ng maayos na buhay, lalo kung for the better. Yeah? Hindi naman ibig sabihin pag lumabas ka ng bansa, hindi ka na tunay na Filipino, no? At hindi naman lahat ng nasa Pilipinas ay totoong Pilipino. Oo no? naman. Nagkataon lang na
naandi tayo sa other side of na ano na hindi na natin nasisikmura kung ano yung nangyayari sa Pilipinas at bilang tayo ay mga tao lang na Pilipino, we live for the better. And so, walang dapat ipagano kung gustuhin mong lumabas ng Pilipinas kasi nga you want better life. Yeah. Kasi ngayon, as I listen to you guys, ako, may inggit talaga ako kung ganyan yung mga natatamasa nyo sa mga kinalalagyan yung bansa. 'Di ba? Exactly. Yung mga karapatan, yung welfare, yung security, yung sa health, ano pa ba? So, what can we, na lang is, sana yung kahit pa paano, magkaroon pa rin ng pag-asa ang Pilipinas na kahit sa dulo ng henerasyon, maramdaman nila man lang na kahit pa paano may liwanag. Pero kaming mga matatanda na, just wala na, we've been there na. Tapos na kaming umasa siguro. So, ang titingnan na lang namin is kung ano pa yung natitira na pwede namin gawin sa buhay namin. Na ang iisipin na rin lang namin is paano kami mabubuhay ng mapayapa at may panatag ang loob na walang mangyayari kung ano man sa amin habang naglalakad, habang nagmumotor, nagmamaneho, yung ganun. At kung halimbawa magkasakit kami, meron kaming pupuntahang hospital na hindi namin kailangang isipin kung saan kukuha ng pang-deposito o kung kay Congressman o Mayor. Sukang-suka na ako sa ganyang eksenahan sa Pilipinas na mamamatay ka na lang May saksak ka na nga, hindi ka pa ma-declare na emergency. Kasi, pulang sa doktor, yung ganon. Kulang sa saksak. Anyway. Yun. So, yung mga ganitong yung eksena na ganito, hindi na deserve to ng mga tao, ng mga Filipino. So, tara, sibat na. Alis na tayo. Yun. Sabi pala Yun lang. sabi niya, talaga, parang sabi niya, grabe, 4 years na tayo dito, pero hindi pa rin ako masanay na tinatawag akong foreigner. Sabi ko, Oo nga naman. kasi syempre tawag niya na sa akin foreigner kapag yung mga local dito tawag doon sa kanila foreigner. Oo. Hindi ko pa rin matanggap na foreigner ako. Sabi niya, una, hindi ako Tapos, hindi ko talaga matanggap. Hindi ko pa, kumbaga hindi pa daw yun na. To-sink in sa Sink in. Na kami yung foreigner dito. Totoo naman. Pero buti na lang din talaga may mga bansa na willing mag-accept ng mga ibang lahi, di ba? Take Parang advantage. Pwede Kasi naman nilang they're- kanyahin yan Yeah. Kaya sinasabi Oo. namin, yung mga gustong pumunta dito, particularly New Zealand, i-take advantage nila. Kasi hindi mo sasabi yung government na papalit, gusto pa rin nilang magpasok ng Sabagay, oo. mga Paiba-iba ng Or- policy. or ihon nila yung skills ng mga nandito na. You wouldn't know Correct. talaga. At saka marami magre-reklamo na rin ng mga local dyan na nawawalan sila ng hanap buhay dahil naaagaw ng mga expat. Diba? Maraming nakikita nga namin. Sabi nga nung iba, tingnan mo yung Nakita ko bumaba kayo. sabi nga, tingnan mo yung yung mga nagko-comment ng ganyan. Feeling ko ito yung mga walang trabaho. Which is true, kasi yung iba nagtatrabaho, wala naman reklamo. Hindi naman nagrereklamo dun sa mga sa mga migrants na nandito. Sila naman yung okay naman. Wala naman problema. Kasi karamihan talaga, generally talaga, kaya nga sabi ko, generally mga Kiwi, mga tao dito, even the Maori, I think, they're very friendly. Hindi lang ganun kaupay ng Maori, pero ang Kiwi at Maori, mababait na tao, mababait sila. Generally. So yun. Ikaw, Rona, anything na take away sa halimbawa may gusto mag-migrate tapos nag-iisip pa parang nasa limbo pa, alis ba ako? Po, syempre, din talaga, no? I-weigh din yung option kasi hindi naman yan talaga Madaling straightforward hindi rin straightforward kasi pwedeng kung mag-migrate ka, it will cost you a lot, di ba? Yeah. So, kailangan i-consider mo yon yung mga ganon. And then, you will have to uproot yung family mo. Iba rin yun. Easier lang siya sa akin kasi wala naman akong family back home. Diba? Yeah. Pero kung may nanay at tatay ako, malamang hindi rin ako ganun kabilis side. To each their own talaga. But, it's not something that you will just turn down immediately. You have to weigh your options talaga. One thing I can say is, yung sinasabi nila, the world is your oyster. Not necessarily, the world is your oyster kasi nandyan lahat. But, you have to grab it. Hindi yan lalapit sa'yo. You will have to grab such opportunity and be educated for you to consider what could be, positive and negative that it might bring you.
di ba? Totoo naman yun na some people because they were able to go someplace else, and then as a choice they still go back to the Philippines, and that is still a good choice. Yeah. It's still a good choice, but open your doors, open your opportunities, grab them if you have to, because it's not just because of money, but actually it's about learning new things. Yun yung pinaka doon, learning new things, experiencing new things, being exposed to good and bad things that will really give you something to work with, di ba? It's part of your journey. I think for the most part, it's really part of your journey is to learn a lot of things from what you have right now. You have the opportunity na makapag Parang ang lungkot mo naman. sa ibang bansa. And you try. Kasi ako, nag-try lang din ako. Pero I grab it and yun nga, happy ako ngayon and contented. At saka, yun nga, work-wise, yun nga, yung experience. Kasi hindi lang limit yung kasi nasa Pinas ako, yun nga, Pilipinas lang yung aking tawag dito handle. But nung lumipat ako sa Singapore or nagkaroon ng opportunity para naging regional at mas nakadagdag ng experience, which is good. And yun nga, kung may mga opportunity, although mahirap maghanap ng work dito, hindi ganun kadali, but if given the opportunity, i-grab mo kasi maganda compare talaga sa Pinas. Hindi lang money or pero yeah, mas maganda and secure dito. And at the same time, yun, minsan yung sa work lang, pero kaya naman, mga Pilipino, ang natin, natin kahit hindi natin trabaho, ginagawa natin. Pero yung sa iba, Nakakabuisit na nga eh. pero naman yung advantage din sa atin yun. Kaya nga, mas gusto nilang kumuha ng mga Pinoy minsan kasi nga, alam nila masisipag at hindi mareklamo. Kaya Nagrereklamo, hindi lang dinig. hindi rin dinig. Sa iba nagreklamo, no? So, try lang na ma-experience at magandang experience kung talagang Siguro naman yung mga kabataan natin ngayon, automatic na 'di ba? Yung mga kakagraduate pa lang, takbo na agad ng ibang bansa dahil may magulang doon. Hindi na nag-i-skip Philippines experience na sila. Automatic na sila. Anyway, sa akin naman parang yung you cannot change the beginning. Pero kung may pagkakataon ka na palitan yung ending, bakit hindi? So, yun yung ko doon. Kung ipinanganak kang ganyan, nasa Pilipinas, tapos hindi ka masaya, at sa palagay mo, mas mag-excel ka sa ibang bansa, why not? Try it. Kasi, siyempre, tayo na may na andito para mag-explore talaga. Hindi para mabuhay lang sa isang bansa lang. Malay mo, sa ibang lugar na yun, may magawa ka sa community. Malay mo, meron kang purpose, ba't ka napunta doon? So, yun naman yun, di ba? It's a never-ending, search for, yung capacity mo, yung capabilities mo na ma-share sa kung anong larangan ka man mapunta. But, in the, yung pinaka-core mo, ma-share mo siya. Regardless kung nasaan ka pang lugar, kahit hindi pa sa Pilipinas. Basta na ilalabas mo yung pagkatao mo, yung sarili mo, yung totoong ikaw. So, I guess, hindi na kailangan kung nasa Pilipinas ka. As long as, you're happy and may nagagawa ka. Hindi kasi I think yung message din naman natin kasi parang for those na yung parang sa amin ni Rona na Huwag ikahon. Oo, kasi yung marami naman din, to be fair naman, marami pa rin naman na nasa Pilipinas, na nagstay sa Pilipinas kasi okay sila. So parang yung episode din nito, parang ang message natin is for those na okay naman kasi sila, parang kami nga na hindi naman kami dapat aalis naman talaga, kaya lang may opportunity na lumabas, kaya nakita namin na meron palang better if we want a better future para dun sa mga nagsisimula mag-family, dun sa pamilya na gusto pa maging better yung pamumuhay nila. So meron pa palang mas maganda. Pero again, kung di naman kayo naaapektuhan kung ano yung meron at okay naman, okay din naman magstay pa sa atin. Kung tatanungin na, magstay pa ba ako sa Pilipinas o hindi na? Kasi it's up to you. Kung okay, feeling mo na okay ka pa rin, regardless kung anong government meron tayo ngayon, ikaw ang makakapag-assess. Kasi ikaw, hindi mo siya, kaya sabi ko, hindi magiging reason na kung sino yung nakaupo, aalis ka, diba?
So, it's up to you. Kung feeling mo ay okay ka naman sa Pinas at masaya ka at na naibibigay naman kung ano yung meron ka ngayon, stay ka. Pero kung tipong gusto mong mag-explore, madaming labas. So, kaya nga, widen your horizon. Laging ganun ang reason. Kapag hindi mo nakukuha kung ano pa yung gusto mo ngayon, di ba? banners of trees, and all will be alright in time. Hey, Meron pala akong napansin. Ay, di ba, sa work ko, usually, nag-check ako, kunyari, mayroon akong bagong contacts. Check yung profile sa LinkedIn. Tapos, sa sobrang nosy mo, yung buong company, titignan ko sino yung mga executives. Di ba, mas-search mo naman yung company. Tapos, titignan ko sino yung nasa management. Tapos, kung konti lang naman, iba-browse ko na lahat, titignan ko na lahat, tapos connection request. Kasi mas malaki yun kapag maganda yung mga connection mo. Titignan ko, ang napansin ko, sabi ko, kapag merong Pinoy, usually ang role, admin, HR, napaka-common na gano'n. Super accounting, ganyan. Ang common. Ang nasa mga yung role ng engineering, mga nyari, three waters, ganyan, blah, 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 Indian. Kasi piling ko dapat merong maiba sa orientation natin kapag merong career, may mga career orientation, dapat maiba. Kasi di ba, feeling ko, yung generation natin, ang orientation sa atin, kasi madaling mag-apply, maraming work na ganyan eh. Tayo naman lahat, yun na gusto natin, kasi madali daw ang trabaho sa ganito. Yung mga ganon, mali yung orientation sa atin. Kaya nakita ko, sabi ko, nakakalungkot naman. As in, common pag nakita ko na may Pinoy, automatic, as in, konti yung nasa role sila na, yung Sa talagang skills. skills-wise, yung ganon, talaga, konti. Ang common sa atin, yung tipong mabilis lang kasi. Mm-mm. Meron pa isa kasi, para makatapos na lang agad. Ano pa yun? Kasi di ba engineering may board exam. Accounting. Yeah. Unlike yung 4 years course, admin, Work na agad after, no? graduate ka na lang. Yeah. Yun nga sabi ko, parang siguro dahil, poor country kasi tayo. So parang ang naisip agad natin, ano ba yung madali tayo makakapagtrabaho? Parang hindi tayo forward-looking. Yung parang, saan mag-a-advance yung career ko in any case na ito yung kunin kong course? Hindi tayo ganun hindi ganun yung thinking natin. Ang sa atin, maraming trabaho. oo, pag naka-graduate, ano ba yung madaling makakuha ng work? Ganun agad. Kung tutuusin, parang very limited talaga yung option natin. Mm. Kasi wala kang option na mag-prolong, di ba, ng Correct. study mo. Kailangan plug and play ka na dahil kailangan mo na yung pera. Kumita. Nagmamadali ka ng magtrabaho. Mm-mm. Sabi ko, Pero pag may mga kapatid ka pa na kailangan tulungan, ganyan. so, yung driving force mo talaga, grabe. Na kailangan mo kumita talaga. Sabi ko, nalulungkot ako. But, kung natutuwa ako in a way, kasi merong isang Ano ba malaking talaga? company- Nalulungkot nga, natutuwa ka. kabila. Sabi ko, malaking company, may empleyadong Pinoy dito. Kaya lang, in a way, malulungkot ka na parang nandun ka sa role na dapat hindi naman ito yung ginagawa ng mismong company. Parang ganon.